At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng malaki? So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. At ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang pa na lang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang
pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang, paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanyang sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So itong mga justifiable reasons na to, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito. Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, sinabi po ng prosecution na maihahambing yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa isang public school teacher na naaresto po matapos di umanong magbanta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ng palasyo, how is it different dito po sa grave threat allegations against VP Sara? Pareho may pagbabanta, pero doon sa issue ng teacher na agad na hinuli, agad pinakulong, at sinabi ng NBI officer at the time na siya yung humuli doon sa teacher, ito ay mali dahil may issue about national security. Ang ginawa ng teacher, nag-post siya na nag-o-offer siya ng 50 million sa taong magpapapatay kay dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang siya. Biro man ito o hindi, may kakaya naman siya na i-produce ang 50 million. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang. So wala pang meeting of the minds. Pero kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte, inamin niya mismo sa video na may kausap siya at sumang-ayon. No joke, no joke. Doon makikita na meron ng pagkakasundo ang dalawa. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement. At ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.